DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, ika-10 ng Mayo 2024. Alam nyo, kahit na medyo umuulan sa ilang bahagi ng kapuluan, dangerous heat index naranasan pa rin sa 26 na lugar. May 3 weather systems namang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa Amerika po, matindi yung tumatamang mga tornado sa kanila, ha? Lalong-lalo na dyan sa may area ng North Carolina. Pangulong BBM namigay ng ayuda sa mga mangingisda at magsasakang apektado ng El Nino. Kaso naman ang pertasi sa bansa, sumipa na ng mahigit 2,000 ngayong taon. Natitirang baril ni Pastor Kibuloy na ibenta na daw noong 2023. Kaso naman laban sa isang pharma firm, mahirap patunayan ayon kay Secretary Erbosa. Biker nasawi sa heat stroke sa lalawigan ng Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. 13,000 piso na po ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Sa detalye ng mga balita, 3 weather system saang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang mga ito ay ang frontal system na magpapaulan sa Batanes at Cagayan, easterlies at localized thunderstorms. Kahapon nakaranas naman ng moderate to heavy rain showers ang Metro Manila at mga kalapit na lawigan ng Laguna, Rizal, Batangas, Bulacan at Nueva Ecija. Kaya lang ang bayan ho, ang lungsod ho ng San Jose, mainit pa rin. Hindi tumuloy yung ulan, hanggang Muñoz lang eh. Samantala, 26 na lugar din sa bansa nakaranas ng dangerous heat index. Ayon sa Pag-asa, mga lugar na umabot sa danger level, ang heat index ay ang sumusunod. Ang Dagupan City sa Pangasinan, 47 degrees Celsius pa rin. Ang Biraca Tanduanes, 46. Ang Giwan Eastern Samar, 45. Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, 44 degrees Celsius. Ang Puerto Princesa City, 44 din. Ganon din ang antas ang init factor na naramdaman sa Rojas City, 44 degrees Celsius. Nakaramdam naman ang 43 degrees Celsius ang Iba Zambales, Sangli Point sa Cavite, Cuyo Island sa Palawan, Legazpi City sa Albay, Masbate City, Iloilo City, may nga aga sa mga Turantana sa Negrosa. Samantala sa Bacnotan, La Union, 42 degrees Celsius. Ganyan din sa Central Luzon State University, sa Science City Muñoz sa Nueva Ecija, QB Point sa Subic, Zambales, ang Infanta Quezon, Alabat Quezon, San Jose Occidental Mindoro, Aburlan, Palawan, Bicol State Central Bicol State University, Agriculture Station sa Pili, Camarines Sur. Ganyan din sa Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Tacloban City sa Leyte, Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte, at Butuan City sa Agusan del Norte. Lahat yan nananatiling may nararamdamang mataas na heat index. Ganda umaga, Pilipinas! Biglang bumuhos naman ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Ilan sa mga nakaranas nito ay ang Makati, Quezon at ang Maynila, kung saan pinasok pa ng tubig baha ang isang gusali ng University of the East Manila. Una rito naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa sa posibleng maranasang maulap na papawirin at pulupulong pagulan, pagkilat at pagkulog sa Kalakang, Maynila. Samantala, inabisyuhan din ng Pag-asa ang Northern Luzon, posibleng bumuhos din ng ulan partikular na sa Batanes. Gayon din sa Cagayan, epekto naman ng isang frontal system o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Tiniyak naman ang Pangulong BBM na ang Malacanang ang lalapit sa mga mamamayan sa gitna ng nararanasang pananalasa ng El Nino. Sa distribution ng ayuda sa mga magsasaka sa Zamboanga City, sinabi ng Pangulo na gusto niyang siya mismo ang makakita sa pinsala ng tagtuyot.
Kailangan na niyang personal niyang makita at marinig ang hinaing ng mga tao, malaman ang totoong kalagayan ng mga ito. Hindi lamang sa Buanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Siniguro pa ng Pangulong Marcos na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat para maibsaan ang matinding pinsala ng El Nino. Nakatutukan niya ang pamahalaan sa problema ng bawat apektadong probinsya gaya ng Zamboanga at tiniyak ang agarang aksyon. Iniulat din ng Presidente na mahigit sa 3,000 ektarya ng taniman ang napinsala ng El Nino at may 3.6 million katao naman ang apektado. Kailangan natin ang agarang aksyon, lalo na po ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Sambanggenyo. Minabuti namin na makapaghatid ng sari-saring tulong at suporta sa inyo dahil isa kayo sa pinakamalubhang na apektuhan ng El Nino. Mula kong ipinapabot na ginagawa po ng inyong pamahalaan ang lahat ng aming makakayang upang maibsan ang matinding pinsala na dinala dito sa Pilipinas ng El Nino. May buntag sa mga taga-Bayugan City dyan sa Agusan. At muli ang paalala naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Iniintay na po yung pong mga entry para sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang layunin ay ibida. Ipakita ang sigla, lakas at galing ng mga Pilipino sa pagtiyak ng food security sa bansa. Ang tema po ay Harvest Time. Ako, napakagandang pagkakataon nito. Pwede niyong bigyan ng parang comparison. Panahon ng El Nino, tapos dahil sa may mga pagbabagong ginawa, eto naman ho. Gano'n ha. May oras pa ho kayo dahil ang deadline ng submission ay July 31, 2024. At ayon po kay PAGCOR Chair Altenco, ang total prizes para sa PAGCOR Photo Contest 2024 ay umaabot na ng 2.23 million pesos. Kasi naman, doon pa lang sa conventional category, tig 100,000 na ang matatanggap na premyo ng 8 mananalo. So 800,000 na kagad yun. At doon sa bagong drone category o mga larawang kuha gamit ang drone camera, 8 din hong mananalo, tig 50,000 din. Tapos doon naman sa mobile category, kuha ng mga larawan gamit ang inyong mga mobile device, 8 din po ang grand winners na tatanggap ng tig 50,000 pesos. Ang mga pwedeng sumali, 16 years old and above. Ayon po kay Chairman Altenco, ipadala na ninyo ang inyong mga entry sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Mahiwagang tunog. Uy, manalo na kayo. Kunin nyo na ho yung premyo ng ating mahiwagang tunog. Nakikiusap na, no ha? 13,000 ni. 13,000 na po ang premyo ng mahiwagang tunog. Ayan. Actually, general terms lang ho kasi yung mga pinagpapadalang sagot ho sa atin Si Tunog Master Mabel Aribe, naghahanap ng specific na sagot. Ayan ha. Kasi sabi niya, meron daw kasing version na maliit, merong malaki, merong medium. May medium ba? Wala. Nagdagdag ka na naman. At ang item na hinahanap po natin, usually gawa sa plastic, At meron po itong bilog na parte. Ayan, nakikita ho sa bahay, pwede rin sa opisina. May mga nagpapasikat, gumamit din ho nito sa opisina. Ayan, At pwede din, kadalasan ginagamit po ito sa ospital. Pero ang pinakamalapit na clue talaga, bago ho ito gamitin, nagdi-disinfect ka ng kamay. Usually gumagamit ka ng Shield bath soap. Yan. Pagka naman hindi nyo pa nakuha yun, hindi ko na alam. Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield bath soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield bath soap. Galit sa sakit, may malasakit.
sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, eto pala, dito nyo pala ipapadala yung mga sagot. Sorry naman, 0919-282-6485. Diyan mo ninyo ipadala yung mga sagot para po sa text line. At doon ho naman sa mga sasagot online, siguraduhin lamang po ninyo na kayo ay may sharer badge bago po kayo magpadala ng inyong sagot para yan po ay mabilang. Ayan ha, i-share nyo lang yung ating pong page na inyo pong pinanunood ngayon bago ho kayo magpadala ng inyong sagot. Kadalasan ginagamit ho ito ng mga senior citizen. O yan ha. Pumalo naman sa 2,149 ang kaso ng pertussis o whooping cough sa buong bansa ngayong taon. Sa datos ng Department of Health, halos 49 times itong mas mataas kumpara sa 44 lamang na kaso na naitala sa kaparehong panahon ng 2023. Nakapagtala rin ng 2,264 na kaso ng measles rubella. Sa kaparehong panahon, may higit 5 beses itong mas mataas kumpara sa 397 cases lamang na naitala noong nagdaang taon. Mahigit naman sa 1.1 million na mga bata sa Bangsamoro Region ang nabakunahan ng Department of Health laban sa tigdas. Naibenta na ni Pastor Apollo Quiboloy ang 14 panyang baril sa 3 individual na pare-parehong may mga apelido na Canada. Ayos Mahirap nga naman tuntunin yun. Canada binente. Itong kinumpirma sa DZRH ni PNP spokesperson Colonel Jean Pardo matapos lumabas sa kanilang verification na naibenta na pala ang mga baril noon pang December 30, 2023. Ayon kay Pajardo, 6 sa 14 na baril ay naibenta sa isang Crescente, Canada, nakabilang naman sa inisyuhan ng warrant of arrest. Bukod kay Crescente, 3 pang baril ang naibenta sa isa ring babae na ang surname ay Canada. At ang 5 baril ay naibenta naman sa isang lalaki na ang apelido din ay Canada. Subalit doon po sa na-issue na warrant, ma'am, ay wala po kasing legal name doon. So, aalamin po natin kung ito po bang Crescente, Canada, na subject po ng warrant of arrest, at ito pong Crescente, Canada, na pinagtalinan po ng 6 na baril ay iisang tao. Kung mapapatunayan po natin na iisang tao po yan, ay ang mangyayari po dyan ay magkukonvene po uli yung revocation and cancellation board po ng Firearms and Explosive Office dahil yung legal visa Philippine na in-apply po natin kay Pastor Quiboloy ay mag-a-apply din po sa kanya dahil kasama po siya doon sa warrant of arrest sa isa-isang kaso na ang penalty po ay more than 2 years. 2 years po. Okay. Canada lang naman pala. Hindi naman sinabing Canadian o Canadian. Sa Pilipinas, ang daming Canadian Diba? Luto ka na dyan. Luto ka na dyan. Hugas ka na dyan. Ganon, diba? Maglinis ka na dyan. Di sa Pilipinas, maraming Canadian. Ay, sa mga suki natin dyan, Attorney Boy Wong. Dyan po sa Canada, magandang umaga po sa inyo. Tsaka mga suki natin dyan sa Montreal, May tinutumbok ng magandang development ang Philippine National Police sa posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito naman ay binalita ni PNP spokesperson Colonel Jean Pardo isang araw matapos na isuko ng kampo ng religious leader ang 5 sa kanyang mga baril. Ayon kay Pardo, may good lead na tinatrabaho ang kanilang tracker team para mahanap ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Ginawa ni Pajardo ang pahayag kasabay ng pagkumpirma na naibenta na nga ni Quiboloy ang natitirang 14 na mga baril pa nito bago pa man kansilahin ng PNP ang lisensya at registration nito. Isang biker ang hinihinalang nasawi dahil sa heat stroke sa barangay Bukal, Sariaya, Quezon. Ayon sa pulisya, nakita na lamang ang 40 anyos na biktima na nakahandusay sa madamong bahagi ng kalsada. Natagpuan ding nakasuot ng jacket habang katabi ang kanyang bike. Wala naman itong natamong anumang sugat sa katawan at lumabas sa examination na posibleng ang namatay ito dahil sa tindi ng init ng panahon. Sa ulat ng otoridad, nasa 34 na degrees o 34 degrees Celsius ang temperatura sa lugar nang mangyari ang naturang insidente, habang nasa 41 degrees naman ang naitalang heat index o damang init. Kaya nga daw po, yung mga outings ng mga bata, sinususpindi na muna yan nang sa gayon hindi sila madali ng heat stroke. Tinimok naman ni Senator Francis Tolentino ang Department of Education at ang Department of Public Works and Highways magtayo ng mga heat-resistant na silid-aralan
Ayon sa senador, dapat na makipag-ugnayan ng DepEd sa DPWH para matiyak na kasama sa pagtatayo at pagsasaayos sa mga classroom ang maayos na ventilasyon. Ayon kay Tolentino, dapat na tiyakin na hindi lamang typhoon resistant kundi heat resistant din ang mga silid-aralan. Samantala, umapala din si Senator Tolentino sa mga pamunuan ng mga paaralan, bigyang konsiderasyon ang mga mag-aaral na hindi makakapasok sa klase dahil naman sa matinding init. Madaming mga eskwelahan sa mga probinsya, alangang kisame yung diba? Tapos mayroong mga ventilador dahil sa mga donasyon ng mga PTA. Pero dapat talaga matiyak natin na meron pong magandang ventilasyon ang mga mag-aaral. Bumisita naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalo sa burol ng isang pulis sa Maguindanao del Norte na napatay noong nakarang linggo, May 2, 2024. Nasawi si Police Captain Ronald Arnold Moralde matapos subukang disarmahan ng suspect na si Muhyiddin Ramalan Untal na nakitaan ng pistol na nakaipit sa bewang nito habang naglilikpot sa isang palengke sa Parang, Maguindanao del Norte. Sa pagbisita ni Abalos, nagpaabot siya sa pamilya ni Moralde ng Special Financial Assistance mula sa Pangulo bilang pagbibigay suporta sa naiwang mga kaanak. Ginawaran din si Police Captain Moralde ng medalya ng katapangan. Na-promote din ito bilang isang Police Major. Kasama ni Abalos sina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, PNP Director for Records and Management Police Major General Sidney Ernea, ang Director for Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, si Police Brigadier General Prexy Gawon at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya sa pag-aalay ng kanilang pakikiramay at suporta sa naulinang pamilya ni Police Major Moralde. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis! Pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, padikit at manupit ang balcha? Aba, all you need is Pride. Ba't ba kasi pahirapan ng self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense sa chocolate, mud and Sempermont cotton. Gawa po ito ng ACS. Pamalengke muna tayo. Nasa Pasay Public Market ngayon si Noche Kaka sa RH 97. Noche, kumusta ang presyo dyan? Maayong buntag, Kuyang Angel, stable pa rin yung ilang presyo ng pangunahing bilihin dito sa Pasay City Public Market. Unahin ko yung sibuyas pula, Kuyang Angel, 90 pa rin ang kilo, ang patatas 80, ang luya 180 ang kilo, yung bawang 140 ang kilo, yung carrot 90, ang ampalaya 120 ang kilo, kamatis 40, ang sayote 65, siling berde 100, ang siling labuyo 190, habang ang talong nasa 80 pa rin ang kilo. Ang karne ng baka, Kuya Angel, yung laman 460, kasim 320, ang liempo 360 ang kilo, habang ang manok 170. Ang bangos naman, Kuyang Angel, 180, ang tilapia 140, tulingan 220 ang kilo, habang ang galunggong nakapako pa rin sa 240 ang kilo. Yan ang presyo ngayong Thank God It's Friday dito sa Pasay City Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Lucy Kakasultuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Ginagarantiya naman ng Pangulong Bongbong Marcos na pupuntuhan ang pagtatanim ng 100 milyong niyog bago matapos ang kanyang termino. Programa ito ng Philippine Coconut Authority para sa layuning maging pinakamalaking coconut exporter naman ng Pilipinas sa mundo mula sa kasalukuyang pagiging number 2 sa pulong ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group. Nangako ang Pangulong Marcos na susuportahan ang implementasyon ng mga programa ng PCA. Ito'y matapos sabihin ng miyembro ng Advisory Council na si Christopher Poe na hindi pa maisa sa katuparan ng programa dahil sa limitadong pondo.
Inirekomenda rin po na agarin ang paglulunsad ng malawakang coconut tree planting program sa pamamagitan ng pagpaparami ng seed nut production. Alam po ninyo, ito isang napakagandang hakbang, dahil nga sa matatanda na yung mga nyug natin at kinakailangan talaga ng massive replanting. Pero dapat dyan, kamukha anong ginagawa dyan sa lalawigan ng Quezon, sabayan din dapat ng mga programa para yung mga magsasaka, hindi umasa na lamang sa kopra. Ngayon ang binabanggit natin sa tuwi-tuwi na, ang ginawa po ni Dr. Helen Tan, dyan po sa lalawigan ng Quezon, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, dahil yung pong mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate. Ang ginamit po naman dyan ay mga raw material na galing po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ito'y 100% made by a Filipino. Made by Filipinos. Maybe a Filipino. Dami nila eh. Made by Filipinos. Taste gawang lokal, pero taste global. Ayan, at mukhang global. Tinulungan po ito ng DTI at ang Department of Trade and Industry. Kaya sa linggo, dahil Mother's Day, huwag niyong kalimutan magregalo ng Tangerine Chocolate. Tumawag na, magpa-reserve na ho kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya mag-message sa tangerinechocolate.ph. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, alam nyo, may gumaya kay Governor Dodo Mandanas ng Batangas. Magandang umaga ho sa mga Batanggenyo, ha? Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Alam ba ninyo na dahil ho sa kasal ni Governor Dodo Mandanas at saka kanyang bagong misis na abogada na 32 years old, hindi naman dahil, pero parang lang. Dahil magkasunod eh. Ikakasal naman ang isang US War veteran, 100 years old ito. At pakakasalan niya ang kanyang sweetheart na 96 years old. Ayan na. Sintamis ng pag-iibigan na Romeo and Juliet ang pagmamahal sa isa't isa ng isang US Air Force veteran at ng kanyang bride-to-be. 100 years old na nga po si Harold Terrence, 96 years old naman ang kanyang bride na si Jean Sherlin. Nagserbisyo sa panahon ng World War II. Pakakasalan ni Terrence si Sherlin sa Carentan-les Marais, ewan ko kung ganun yung pronunciation nito, sa France. Ang pinangyarihan ng makasaysayang Battle of Carentan kung saan libo-libong sundalo ang namatay noong 1944. 18 anyos pa lamang si Terrence nang kailanganin niyang magpa-enlist matapos bombahin ng Japan ang US Navy base dyan po sa Pearl Harbor. Byudo si Terrence matapos na mamatay ang kanyang misis sa loob ng 70 taon noon lamang 2018 hanggang sa ipakilala siya ng kanyang kaibigan kay Sherlin noon namang 2021. Ayan, Kaya si groom, 100 years old, ang kanyang bride naman ay 96 years old. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi naman sa inyo may forever. Parang family alcohol, forever din. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili siya ng mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan Kung ilang taon po ang DCRH, bata lamang po ng isang taon. Ilan tayo ngayon? 85, di ba? 85. Kung 85 tayo, ang family alcohol ay 84. Magkasunod lang Nung dumating si MacArthur, yung winawagay-way na gano'n, family alcohol.
Naglanggas muna ng kamay bago kumuwi. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hawaii. Isang katutubo naman na gumagala na may dalang baril kalaboso sa Subic, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Comila, RH37. Danny, good morning. Kalaboso ang isang katutubo matapos mahulihan ito ng illegal na baril sa Barangay Asinan Proper, Subic, Zambales. Sa ulat mula sa tanggapan ni Subic Chief Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso, isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap nila hinggil sa isang katutubo na gumagala umano nakahina-hinala at kinikilos alas 9:15 ng gabi na nakasuot umano ito ng itim na t-shirt, short pants at ang puluhan ng baril ay nakita umanong nakalabas mula sa baywang nito. Agad pinuntahan ng PNP ang nasabing lugar at dito nga nakita na nakatayo ang sinasabing tao at nakalabas ang nasabing puluhan ng baril. Agad itong nilapitan at kinumpiska ang dala nitong kalibre 22 na walang serial number na kargado ng 6 na buhay na bala. Ipinaalam sa inaresto suspect ang kanyang mga karapatan at dinala ito sa Subic Municipal Police Station at sasampan ito na kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilag. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayapa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oras sa buong kapuluan, 29 na makalipas ang alas 4. Number 1. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Oslo, Norway. Arnold Reyes, kumusta ka na? At syempre sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Eban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga ha. Kita-kita na tayo. Malapit na ha. At magandang umaga din sa mga taga Coronadal City dyan po sa South Cotabato. Ibinahagi naman ng isang estudyante ang kwento ng pag-asa sa pamamagitan ng Malasakit Center na isinusulong ni Senator Bongo. Hindi napigilan ni Cristel Morales ang kanyang pagluha nang makita si Senator Go sa pagbisita nito sa Senate Building nitong Martes. Si Cristel ay isang political science student mula sa University of the East sa Maynila. Ibinahagi nito kung paano nasuportahan ng Malasakit Center program ang kanyang pamilya na isa sa heartbreaking period ng kanilang buhay. Ayon kay Cristel, ang kanyang amang si Jimbo ay na-diagnose na may tumor sa utak at ito ang dahilan kaya't nagkagipit-gipit sila sa pera na pinalala ng mahigit 1 milyong pisong utang sa ospital. Sinabi ni Cristel na todo ang pasasalamat niya sa Malasakit Center at sa kanyang ama ay dahil ang kanyang ama ay papunta na sa pagaling. Talaga naman ha. Tulad ni Cristel, ang kapwa estudyante naman itong si James Mamorno ay matirindi rin ang pasasalamat sa Malasakit Center sa malaking tulong nito sa panahon ng matinding krisis sa kalusugan ng kanyang ama. Kwento naman ni James, nasa stage 4 cancer na ang kanyang ina at kailangang makimo. Nirepair sila ng lokal na pamahalaan sa Malasakit Center at doon niya nakita na meron para tayong gobyerno. Ang Malasakit Center ay ang one-stop shop na naglalayong suportahan ang mga mahihirap na mga pasyente at mabawasan ang kanilang gastusin sa mga ospital. Kaso laban naman sa Belkens, mahirap patunayan ayon kay Secretary Herbosa. Hindi pa tapos ang investigasyon. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Aminado si Health Secretary Ted Herbosa na mahirap patunayan ang aligasyon sa Belkens Pharma na namimigay ito ng mamahaling sasakyan sa ilang doktor kapalit ng pagreseta sa kanilang gamot. Ayon kay Herbosa, hindi maaring sukatin yung kakayahan ng mga doktor sa pagbili ng mamahaling gamit kagaya ng mga sasakyan. Naniniwalang kalihim na madali ang mag-akusa pero mahirap namang patunayan, lalo't kaya rin naman daw bumili ng doktor ng mahal na sasakyan. Umaasa ang Health Secretary na matutuldukan yung usapin upang mapawi na rin ang posibleng pagdududa sa kakayahan ng mga doktor na magpagaling ng pasyente at hindi raw ang kumita. Una nang sinabi ni Belkens Pharma President at CEO Luis Raymond Go na bilang isang doktor, marami pa nga sila mga pro bono cases kaysa ang kumita o maningil sa kanilang mga pasyente, lalo na raw siya na nagsisilbing cardiologist sa Philippine Heart Center.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat na Giselle. Samantala, nagsanib puwersa naman ang Department of the Interior and Local Government at ang Department of Health sa pagbibigay ng kauna-unahang cancer screening services sa mga kababaihan sa kanilang workplace. Ayon kay Local Government Secretary Benhur Abalos, isa ring cancer survivor, line itong palawakin ang awareness tungkol sa cancer prevention and control at maparami ang natutulungan na may kaparehong pinagdaraanan. Sa temang babae, mahalaga ka, magpa-cancer screening na. Partikular nitong tututukan ang pagsugpo sa cervical cancer na kinilala bilang third most prevalent cancer sa mga Pilipina. Mag-aalok ang naturang screening service ng HPV DNA test o Human Papilloma DNA test at pap smear at saka yung visual inspection in acetic acid test. Inaasahang magiging readily available ang mga serbisyong ito sa mga healthcare facilities sa lalong madaling panahon. Magandang umaga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 4, mag-live-in partner arestado naman sa pagbebenta ng shabu. Mahigit sa 400,000 pesos na laga ang nasamsam sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Sitor mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, himasriha sa kulungan ang mag-live-in partner matapos na aresto sa ikanasang drug bypass operation sa mga otoridad ng Digos Police Station sa pamumuno ni Police Captain Diosdado Nunes II pasado alas 11 ng gabi doon sa Purok Bayanihan, Estrada Street, Barangay Zone 2, Digos City, Davao del Sur. Ang mga naresto ay nakilalang sila alias George, 40 anyos, ex-convict, at alias Chacha, 40 anyos, kapwa sila nakatira sa nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Nunes II na ang mga sospek nabilhan ng isang pakiti ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer at kaagad pinusasan at nakuha sa posisyon ng mga sospek ang 3 pang pakiti ng shabu at shabu paraphernalia habang nasa 35 grams ang timbang ng shabu na nagkakahalaga ng 420,200. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Digos Police Station ang mag-live-in partner at inihanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sa Mindanao pa rin, mga inilibing na armas, gamot at PNP uniform na ginamit ng mga NPA. Nahukay naman ang joint elements sa San Miguel, Zamboanga. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Sa tulong ng former Guerrilla Front Kara member, natuntunang lugar at nahukay na magkasanib puwersa ng 53rd Infantry Battalion, 2nd Provincial Mobile Task Force Company, Zamboanga del Sur Provincial Police Office at San Miguel Municipal Police Station ang mga inilibing na armas, mga gamot at ilang uniforme ng PNP sa bulubunduking bahagi ng San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang mga nahukay ay kinabibilangan na isang unit ng M16 rifle, isang Garand upper receiver, 2 improvised homemade 12-gauge shotgun upper receiver, isang 38 caliber pistol, isang short magazine loaded ng mga bala ng M16, medical paraphernalia at 6 na sets ng lumang PNP uniforms. Ayon sa 53rd Infantry Battalion Information Team, ang mga na-recover ng mga war materials ay ginamit umano ng Communist Terrorist Group Guerrilla Front Kara noong pang 2019 bago sila nabuwag. Habang ang mga PNP uniforms naman ay ginamit umano ng nasabing guerrilla front noong ni-raid umano nila ang Tigbao Municipal Police Station noong April 9, 2013 at nagsagawa pa ng checkpoint ng August 14, 2013 sa Barangay Mati, Pitogo, San Miguel. Ayon naman sa militar at PNP sa Zamboanga del Sur, ang pagka-recover ng mga gamit pandigmang ito ng mga NPA ay tanda umano na lalawig pa ang pagiging insurgency-free ng Zamboanga del Sur. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, Jun.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, at para ho sa mga suki ho natin ha, lagi ho kayong maagang gumigising, kaya kinakailangan maganda po ang ating tulog. Para ho si Kuya Angel lang ha, lagi magandang gising kasi magandang tulog. Sabi ho naman kasi sa inyo, para malabanan natin ang puyat, stress at saka pagod. Mag-Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor. Ano nga ba po ang Ultamayo? Ano nga po itong postbiotic? Ang postbiotic po, inaral ho talaga ng mga Hapon at nagkaroon talaga ng clinical trial para patunayan na ang pagpasok po ng mga dead microorganism na postbiotic at taglay ho ng Ultamayo na-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Pagpasok po yan sa ating katawan, nilalabanan po yung mga toxins, itinataboy po yung mga toxins at nagkakaroon ng pagana ng 4 na immune system sa ating katawan para tayo hindi lamang magkaroon ng magandang tulog kundi magandang tulog para magkaroon ng magandang gising at bagong lakas sa kinabukasan. Ayan yan po ang mga benepisyo ng Ultamayo. Kaya doon nga po sa clinical trial sinasabing pwede itong adjunct treatment sa mga may problema sa cancer. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung mga senior citizen mag-text po kayo dyan At available din po ito sa lahat po ng mga branches ng Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Doon sa mga taga-Bayumbong na nagre-reklamo kahapon, wala daw po sa Mercury. Antabayanan po ninyo at mukhang magre-replenish na po sila. Sa panahon na matindi ang ating problema sa puyat, pagod at stress, tandaan ang ating bagong kaagapay, ang Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! Naniniwala naman ang ilang lider na mababang kapulungan ng Kongreso na ang napaulat na pagwarta sa pag-uusap ng isang Chinese diplomat at opisyal na militar kaugnay ng New Model Agreement sa resupply mission ng Ayungin Shoal ay pampagulo lamang sa isyu ng West Philippine Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Judas Idre, dapat ding masusing imbestigahan ang pinanggalingan at motibo ng umano'y insidente ng wiretapping na isinapubliko ni Defense Secretary Gilbert Chidoro. Sinabi naman ni Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi na ang naturang insidente ng wiretapping isang malinaw na pagsira sa pagtitiwala at paglabag din sa batas ng bansa. Sinuportahan niti ang pahayag ni Chidoro na kung sino man ang responsable sa wiretapping dapat na managot at ang pagsasagawa ng Department of Foreign Affairs ng investigasyon sa wiretapping incident ay napapanahon. Posisyon ng Pangulong BBM na hindi tatapatan ng pananako o ang pananakot ng China, umani ng suporta sa mga mambabatas. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regonan, Richard. Manang Milky, good morning. Nakikiisa ang ilang mamabata sa panindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi paglalagay ng water cannons sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay PBA Party List Representative Margarita Nograles, hindi kailangan ng bansa na pumatol sa ginagawang pananakot ng China bagamat maninindigan sa pagtatanggol sa karapatan ng teritoryo ng bansa sa legal na pamaraan. Sabi ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, tinitiyak ni Pangulong Marcos na ipagtatanggol ang karapatan ng bansa sa ating mga teritoryo. Ito ay sa pamagitan ng pag-alyansa sa iba pang mga bansa gaya ng ginanap na trilateral meeting sa Amerika. Sa panig ni Zambales 1st District Representative Jefferson Kunghun, dahilan ito para lalong ituloy ang gagawing investigasyon sa umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Laksyon to ng naturang mga mamabatas kasunod ng mas malala at nakamamatay na pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa BRP Bagakay at BRP Datu Bangkao sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Manang Wilkie. Samantala, hindi pwedeng kasuhan ng wiretapping ang sinasabing Chinese diplomat na nag-record ng usapan sa binuong kasunduan ng Armed Forces of the Philippines para sa Ayungin Shoal. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Dr. Renato de Castro, isang International Affairs Analyst, tinukoy nitong dahilan ng tinatawag na diplomatic immunity.
Ito ay projeksyon ng mga diplomat mula sa local lawsuit at prosecution ng isang bansa. Gayunman, bagamat hindi makakasuhan ang Chinese diplomat, maaari siyang ideklarang persona non grata. Babala ni De Castro, kapag nangyari ito ay maaaring gumanti naman ng China at gawin din ito sa ating mga diplomat. But of course, the Chinese diplomat enjoys diplomatic immunity. But ever since meron ng prima facie evidence, kung meron nga talagang wiretapping at ilalabas sila yon, well, it's already a criminal offense, although the Chinese diplomats are entitled to diplomatic immunity, but they could be declared persona non grata. Ano ho yan? Matindi ho yan. Matindi ho yan. Gagante ang Chinese Ministry of Foreign Affairs sa ating embassy sa Beijing. They will also declare some of our diplomats persona non grata, what's called diplomatic tit for tat. So this will lead really to a major downgrade in Philippine-China bilateral relations. Dalawang miyembro naman ng Kamara de Representantes ang nagpahayag ng pagkadismaya sa paraan ng paghawak ni Senator Bato de la Rosa sa investigasyon kaugnay ng PIDEA leaks. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, nakakaapekto sa kredibilidad ng Senado ang investigasyong ginawa ng Senate Committee on Public Order kaugnay ng alegasyon ng PIDEA agent na si Jonathan Morales laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bungalon, personally ay disappointed siya kay Senator De La Rosa sa ginawa nitong hearing dahil ibinasa lamang ang pagdinig sa testigong si Morales na isang sinungaling at naharap pa sa kasong peking testimonya sa Pampanga at iba pang mga kaso sa Pasig. Bilang chairman ng komite, sinabi ni Bungalong dapat alam ni Senator Bato de la Rosa, na walang halaga ang pahayag ng isang polluted source gaya ni Morales na sinibak sa PIDEA dahil sa dishonesty at misconduct. Samantala, conservation measures ipinatupad naman sa mga hanging wooden coffins sa Sagada Mountain Province. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, naimbag na bigat na lakay. Nagpatupad ng conservation measures ang Sagada Tourism Office sa mga hanging wooden coffins sa ilang cultural heritage sites sa Sagada Mountain Province. Hangad ng proyekto na mapreserba ang mga kahoy na kabaong sa Eco Valley, Doke Hanging Coffin at Tumyang Burial Cave. Binugaan ng wood preservative sa mga kabaong sa 3 burial sites para mamadlangan ang pagkasira ng mga ito. Ang naturang pagsisikap ay isang paraan para tumagal ang mga pinagmamalaking heritage sites sa Sagada para magisnan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Unang bahagi pa lamang ito na proyekto dahil ang ibang libingan ay sinasa ilalim pa rin sa pagsusuri. Bago na ipatupad ang conservation project, pinulong muna ang mga nakatatanda, punong barangay ng Pata, Demang at Dagdag, pati ang Indigenous Peoples Mandatory Representative, dating Sagada Mayor Thomas Kilip at iba pang kamag-anak na mga pumanaw na nailibing sa Eco Valley. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy. Justin Aguina. Baril at droga na samsam naman ng San Jacinto PNP sa bahay ng isang tulak ng ilegal na droga. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Pasantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga suki dyan po sa Pangasinan. Freddy. Arestado sa sinagawang operasyon sa paghahain at pagpapatupad ng search warrant sa Barangay Kasibong, San Jacinto ng mga operatiba ng San Jacinto Police Station sa pangunguna ni Chief of Police Major Larry Noble kahapon ng madaling araw. Sa ulat ni Major Noble, ang nahuling suspek ay kinilalang si Elias Berting, 22 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska sa kwarto ng suspek ang tinatayang 1.5 grams ng hinihinalang shabu na may street drug price na 10,200 pesos na nakasilid sa isang plastic sachet at isang unit ng caliber 38 revolver na baril na may 2 bala. Ang nasabing operasyon ay ginawa sa presensya ng suspect na sinaksihan ng mga opisyalis ng nasabing barangay at kagawad ng media. Sa ngayon nasa likod ng rihas na bakal ng San Jacinto Police Station si Elias Berting at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunitions.
Mula sa Action Radio Pangasinan nito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay, teka nga pala, batingin ko rin muna ng happy birthday, ang mga suki natin dyan po sa Mindanao. Si Dr. Ernesto Vergara. Doc Jing, happy birthday. Actually, kahapon ang birthday ni Dr. Jing Vergara. Ayan, isa ho yan sa mga naging doktor na kaklase namin ng high school. Doc Jing, happy birthday. Tapos yung daughter niya, doktor na rin. Oo, napaghahalata mga edad natin. At birthday naman ngayon ni General Cesar Iano. Si Yusek Onay ay nagdiriwang ho ng kanyang birthday ngayon. Binabati ka ng mga mapitagan o mga miyembro ng Class 18 ng Philippine Military Academy. Happy birthday, Yusek Onay. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas at syempre kay Congressman Ador Pleito. Congador, thank you sa inyong patuloy na pagsusulong ng pagtatanim o propagation ng kawayan dyan sa mga watershed ng Ipo Dam at ng Angat, Bulacan. Magandang umaga din kay Justice Max De Leon. Kumusta na po kayo, Justice? Kaagan yung gumising. Ay, teka nga pala, kahapon ibinida natin yung pagpapasabog ng pera ni Mayor Chongson. Mayor, nakikiusap po ngayon yung mga residente ho ng San Miguel, Bulacan. Ano bang ginagawa ho ninyo at parang wala kayong pakialam dito sa ginawa ng board ng San Miguel, Bulacan Water District? Nang pagbebenta nito sa Pamana Water ni Lucio ko. Maawa naman kayo. Di ba? Kung dati kulay kape pero hindi amoy kape, na naging kulay tsokolate na amoy lupa. Di ba? Pero ngayon naman, at least kulay pineapple na daw ang lumalabas na tubig. May gana kayong mamigay ng pera, pambili ng mineral water ng inyong pong mga kababayan. Ayusin nyo nga muna to, di ba? Pero bilib din ako kay Mayor Chongson, Nauna pa si Governor Daniel Fernando na nadimanda sa ombudsman, nakasuhan sa ombudsman. Kaysa sa kanya, at saka doon sa kanya mga tauhan na nagkakasino. Ay, sus, may ginoong buhay ito talaga. May tinitingnan at pinapaboran. Maganda umaga, Pilipinas! Ako naman, hindi ako naniniwala na meron pang meron pang parking fee dyan sa sa ombudsman. Di ba? Ombudsman sa Martires, di ba? Wala nang parking fee, hindi na totoo yan. Sabi nila. Hoy, meron na palang 2 namatay sa Tennessee at North Carolina dahil po doon sa tornado, Matindi yung tumamang tornado sa kanila at saka malakas na pag-ulan dyan sa North Carolina, Alabama, Georgia, Missouri at Kentucky. Ay, magandang umaga din sa Prime Water. Ang Prime Water naman mas nakakatuwa. Pwede kang magbukas ng Pwede kang magbukas ng vulcanizing shop. Ang lakas ng hangin lumalabas Alang tubig. Si Gretchen Barreto, wala na daw balak na bumalik pa ng pag-aartista. Bagay, malakas ang kita sa gaming at saka sabong. Di ba, Gretchen? Papasok daw ba ito sa politika? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Personal kong nakausap Kuya Angel si Claudine Barreto at mariin niyang inamin na wala ng balak pang mag-artista ang kapatid niyang si Gretchen Barreto. Well, at dahil dito usap-usapan na tatakbo raw sa Kongreso sa darating na eleksyon itong si Gretchen Barreto. Ayaw magsalita ni Claudine Barreto kaugnay sa nasabing usapin, pero ang mariin niyang sinabi, si Gretchen Barreto at siya raw ay super mega close ngayon. Sabi pa nitong si Claudine, marami raw natulungan ang kanyang kapatid at natutuwa siya dahil hanggang ngayon ay nananatiling nasa isipan ng maraming tao ang ginawang pagtulong ni Gretchen Barreto nung panahon ng pandemya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pinakamaganda kung talagang gustong tumulong ni Gretchen Barreto, mabigay siyang bahay. Kasi di ba dati namimigay ito ng sako-sakong bigas, nung usap ang talpakan. Ngayon, ala na pero baka gusto ni Gretchen, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad dito po sa mga proyektong ino-offer po sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura na pong ready for occupancy unit ito sa housing industry. 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives. Hulugan.
Pagkatapos 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Yan po yung mga proyekto ng West Treasure Realty sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at sa Mira. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan po kayo ngayon sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Weekend para makita ho ninyo yung mga amenities nito kung gaano ho kalapit yung township na nasa loob na rin ho ang palengke, ang simbahan, ang eskwelahan, ang munisipyo at iba pang mga amenities. Napakagandang investment opportunity. At kung ngayon ho kayo magpapa-reserve, ngayon ho kayo bibili ng unit, may chance pa kayong manalo ng trip for two sa anumang Asian destination, natatamaan ng inyong lucky dart. Pwede ho kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Trip for two, libre. Ayan. Pag hindi pinala doon, dito ho tayo sa iba pang mga prizes ng Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, isa pang miyembro ng private armed group sa Managaysay, Calbayog City ang sumuko naman sa mga pulis. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Mahupay nga agad, Jimmy. Isa pang miyembro ng Managaysay Group sumuko sa mga kapulisan sa syudad ng Calbayog. Kinilala ng PNP ang sumuko si alias Edgar Magsasaka. Nasa 8 taong gulang, residente ng Barangay San Jose, Calbayog City. Miyembro ng Managaysay Potential Private Armed Group na may kinaharap na kaso sa korte na murder. Isinuko rin ang isang kalibre 45 na baril na may 6 na bala. Dito nang sumuko si Jimmy Managaysay, 36 anyos, resident ng Proctris, Barangay Villahermosa, Calbayog City na may kinaharap sa kaso na sa korte na 6 na bilang ng murder, 4 na bilang ng frustrated murder, 2 bilang ng robbery with homicide at direct assault with multiple attempted murder. Sa kasalukuyan, si Edgar ay nasa kustodiya ng Calbayog City PNP. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, kinasuhan naman sa Ombudsman ng Cavitex Infrastructure Corporation si Joscoro Esteban Jr., officer in charge ng state-owned firm na PEA Tollway Corporation o PEA TC. Kaugnay ito ng umano'y hindi otorisadong paghahain ni Esteban ng petisyon na humihiling na alisin sa CIC ang karapatan sa pamamahala at operasyon ng Cavitex. Sa 35 pahinang reklamo, kinasuhan ng CIC Legal Services head na si Cristelda Punelas si Esteban ang paglamag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury, usurpation of authority at slander. Iginit ni Punelas na naghain si Esteban ng petisyon para sa rito mandamos ng walang basbas ng parent company ng PEATC na Philippine Reclamation Authority at ang Office of the Government Corporate Counsel. Sinabi pa ng CIC na mapanirang puri rin ang pahayag ni Esteban sa media kung saan inaakusahan sila ng korupsyon at walang mga batayan o ebidensya. Attorney, teka muna, attorney. Hindi naman sinabing attorney, pero head ng legal services ho ng CIC, si Cristelda Punelas. Ma'am, naging basehan ho nito, findings ho ng COA. Ang sinasabi ho ng COA, ang CIC, dapat na tina-turn over yung mahigit na 2 bilyong kinikita nito sa PEA TC. Hindi ho imbento yun. Si ma'am naman, wag nyo nang ilihis ang issue. Laki-laki nang kinikita ng Metro Pacific, ayaw nyo pang bayaran ho yung dapat na napupunta sa gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Kadalasan ganyan ho talaga nangyayari, di ba? Ma'am, COA findings yun, 2 taon na nga po pagka naman hindi nila sinunod yung findings yun ng COA, sila naman ididimanda. Di ba? 1 minuto na lamang bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Maga, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga.
Maya-maya pag-uusapan ho natin, ano nga bang benepisyo ng pag-inom ng mainit na tubig versus malamig na tubig? Di ba? Kadalasan sinasabi nila, pagkagising mo sa umaga, dapat 2 baso ng maligamgam na tubig. Huwag malamig. Eh ako, practice ko ho yan para hindi nagkakrak ang boses mo, di ba? Kasi pag uminom ka ng tubig ng bagong gising ka, hindi maganda. Kasi mamaya-maya lang, kinakapos ka na ng ang tawag dito, boses. Ano? Pero panukalang ibalik sa NFA ang kapangyarihang mag-import ng bigas tinutulan ng mga senador. Detalye na balita mula kay Raymond Edpas, RH28. Bakit, Raymond? Malamig ang pagtanggap ng mga senador sa panukalang amyandahan ng Rice Tarification Law at ibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na mag-import ng bigas. Ayon kay Senador Juan Edgardo Saniangara, dadaan sa matinding debate sa Senado ang panukala kahit pa ito ay certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto umano nilang tulungan ang Pangulo, ngunit malinaw ang record ng NFA sangkot sa korupsyon dahil dati ay sila lang ang namimili kung sino ang gustong bigyan ng permit para mag-import ng bigas. Ngayon ay pantay-pantay na ang laban ng mga negosyanteng gustong mag-import. Giit ni Angara, kung gusto ng gobyerno na tulungan ng mga magsasaka ay dapat bilhin ng NFA sa mataas na presyo ang kanilang aning palay at ang pribadong sektor ang mag-i-import. When the NFA was given the power to grant quotas to import, ang grabe ang corruption dyan, grabe ang kita dyan. So I don't know if we want to return to that kind of a system. Kasi kung ang goal natin is to lower the price of rice, then we should look at other ways because yung mga lumang paraan, parang medyo pag-isipan natin yun dahil alam na natin yung kalakalan doon. Diba? At kahit si Senador Nancy Binay ay nakaranas din ng kapalpakan ng NFA dahil dati ay bumibili ng bigas ang kanyang opisina sa NFA para sa mga biktima ng kalamidad, ngunit dumating sa puntong wala na daw stocks ang NFA. Kalaunan, nabuking na ibinenta sa mga rice traders sa presyong palugi dahil malapit nang masira. Ito ang dahilan kung kaya't sa kanyang tingin ay pag-aralan ng mabuti ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Edpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Inamo naman ni Senator Amy Marcos sa mga nagpapalutang ng umunoy destabilisasyon laban sa kanyang kapatid na Pangulong BBM. Maglabas kayo ng ebidensya. Ayon kay Senator Amy, wala siyang nakikitang katibayan kundi ang kapraningan ng mga tao. Kaya nababaduyan, nasusuya na siya sa lumang chismis na ito. Idinin pa ni Senator Marcos na mismong siya walang alam, walang clue kung ano ang naging batayan ng pagpapakalat ng di umano'y tangkang pagpapabagsak sa kanyang kapatid. Umapila ang presidential system o presidential sisters sa mga nasa gobyerno, huwag masyadong praning. Magtrabaho na lamang at ibalik ang atensyon sa pagpapababa ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Sinabi pa ni Senator Amy, hanggat walang lehitimong prueba, walang dapat ikabahala sa ugong ng destabilization plot. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuya na. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at kung maaari, ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ang pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain. Gutom ang Pilipino, hirap tayong lahat. Ang ating bigas na nasa 60 piso kada kilo ay hindi makataruhan. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag matapos namang ilutang ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y osterplot ng mga Duterte laban sa Pangulong Marcos. Matatandang sa ugong na kudita noong Enero, sinabi ni Senator Marcos na napag-usapan nila ito ng kanyang kapatid at hindi naman ito basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. O nga naman, kasi ang mga naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Nasimak na sa pwesto ang driver ng van na may logo ng PNP na nahuling dumaan sa EDSA busway.
Kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, isang PNP liaison officer na nakadestino sa Campo Crame ang driver ng naturang van. Pero iniimbestigahan pa umano kung siya ang nagmamaneho ng van nang ito'y mahuling dumaan sa EDSA busway. Ganman, maharapan niya ito sa kasong administratibo dahil siya ang authorized driver ng ginamit na sasakyan. Pulis po itong pulis. Authorized driver po ng non-uniform personnel with the rank of staff sergeant po. Opo. At base nga po doon sa records na po ay siya po yung authorized driver. So aalamin po natin ngayon sa ating investigation nung nahuli po siya at dumaan po sa bad plate ay kung siya po talaga ang nagdadrive po noon. But kung siya man o hindi ay maharap pa rin po siya sa kasong administratibo dahil siya po ang authorized driver nung nasabing issued vehicle po. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maulan ang ating madaling araw dito po sa Metro Manila. Alamin natin kung magpapatuloy yan mula kay Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning! Magandang umaga po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Mainit at malinsang panahon pa rin ating mararanasan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa. Dala pa rin yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Mas mataas sa tsansa ng pag-ulan ating mararanasan dito sa ilang areas ng Northern Luzon, sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan. Dala naman yan ng isang frontal system kaya asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa nabanggit na lugar. May chance naman tayo ng isolated rain showers or localized thunderstorms sa Metro Manila and the rest of the country. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. 25 degrees naman dito sa Baguio City at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga ilang dagat baybay ng Northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan William Milagulan. Pero mamayang hapon, Dan, ganun din, magiging maulan pa rin? Opo, so pagsapit po ng tanghali, as early as tanghali pa lang, makakaranas po tayo ng mga kaulapan at posibleng bumagsak yung mga pag-ulan ng kaulapan na ito pagsapit ng late afternoon to evening po, Sir Angel. Oo, teka muna, bakit ganun, Dan? Yung ulan dyan sa Nueva Ecija hanggang Muñoz lang. Kailangan din ng ulan ng San Jose. Opo, so ito po yung characteristic natin ng localized thunderstorm. So kumbaga, pag sinabi natin ulan lang kunyari sa ilang areas ng Nueva Ecija, hindi buong Nueva Ecija ang ulanin, Sir Angel. So kumbaga ilang lugar lang po, hindi siya yung pag-ulan na nagtatagal. Yun nga Oo. Si Aghon daw, may paparating bang ano? Wala pa naman po tayo minamonitor Sir Angel na low pressure area. May binabantayan po tayong cloud cluster sa labas ng ating PAR. Ngunit malaban naman po itong maging bagyo sa susunod na mga araw. At least, definitely po Sir Angel, safe to say na over the weekend and at least for the next 3 to 5 days, malaking bahagi po ng ating bansa magpapatuloy itong maliwala sa panahon. Yung mga pag-ulan na lamang po ng thunderstorms ang posibleng nating maranasan. Pero tama to, excited lang si Malu na may dumating ng bagyo. Ito naman si Malu. Alam mo ba Malu yung bagyo sa Amerika, doon sa may bandang North Carolina, 2 namatay dahil sa tornado. Aghon ang magiging pangalan kung sakasakali. If ever po yung unang nakatoka na pangalan for this year ay Aghon po. Aghon. Opo. Ayan, okay, sige. Dan, thank you ha. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Angel. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa at para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon naman natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Boss Brian Posadas ay kasama na natin at pag-uusapan nga natin kung mas maganda nga ba ang mainit o maligamgam na tubig versus malamig. Pagka tag-init siguro maganda yung malamig na tubig, pero actually sabi ng iba hindi daw kasi mas lalo kang mauuhaw.
At ano nga ba ang benepisyo ng pag-inom po ng maligamgam na tubig? Ayan, ha? Habang pupungas-pungas pa si Sir Brian, magko-commercial muna tayo. Pogi ka na, bossing! Napapanood ko kasi sa monitor, nag-aayos ng buhok si Sir Brian. Eh. Ayan, ha? Sige. Mag 3 flowers ka muna. Alam ng mga senior citizen ano yung 3 flowers eh. Kamag-anak yan ng 7 dwarfs. Alam niyo yung 7 dwarfs? Tanungin yung mga lolo nyo. Ano yun? Anyil lang. Kasi nabutan nyo, anyil na eh. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Ayan. Pagka magandang gising, may magandang tulog. Pero dapat daw sa pagising din ho natin, sabayan din ho natin ang 2 baso, at least 2 baso ho ng maligamgam na tubig. Ako pagkagising ho talaga, maligamgam na tubig ay iniinom ko kasi ang objective ho nun, sabi ho ng mga nakausap kong kapitbahay. Hindi doktor eh. Mga doktor naman. Pag uminom ka ho ng tubig, ang tendency ho niyan sa pagkagising mo, ilalabas yung mga toxin sa katawan. Kung yung PDC, yung plasmacetoid indutryxel ng postbiotic, inilalabas ang mga toxin sa ating katawan habang natutulog. Yung pag-inom po naman ng tubig, naglalabas daw ho ng toxin galing po sa ating sistema, sa ating bituka. Yan, ha? Ang stickering promo pala natin ay nandyan sa Agham Street sa Quezon City, ha? Sa may gate ng Pag-asa. Talagang dumayo na si Sherwin, ano ha? Paunahan na lang to kung sinong unang darating doon, may premyo. Uminom muna kayo ng tubig. Kasama na natin si Brian Posadas sa Antioxidant Health Ventures. Isa po itong magaling na pharmacist, ano ha? Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Yan, good morning Kong Angel, and of course good morning sa mga tagapakinig natin at nanonood sa DCRH. Ayan, okay. Number 1, magandang suklay ng buhok mo ngayon, ha? Ayos na yan. Kita-kita ka sa monitor. Bakit ako pumada? Hindi naman 3 flowers yan. Diba? Hindi ba? Pamada yan. Meron pa ba yan? Meron pa ba? May 3 flowers pa ba? Gamit ng tatay ko yun noon eh. Hindi 3 flowers pero pomade. Pomade. Meron pa ganun, ano? Yung pagka inilagay mo sa buhok mo, mahihiya ang langaw na tumuntong. Kasi baka dumikit eh. Yung sa'yo kong 3 flowers din ata. O hindi, normal lang. Bantay din eh. Normal lang yan. 2 days na kasi hindi naligo. Kasi sabi nila magtipid sa tubig. Anyway, Sir Brian, ano bang maganda? Yes, number 1, tama ba yung, alam ho ninyo, ang dami-dami kasing mga nagpapayo, uminom ng tubig, pagkagising, warm water, wag daw malamig na tubig. Ano bang diferensya kung mainit o malamig? Yung tubig na ininom. Okay, kung medyo nagka-crack lang kasi yung voice na yung sa akin hindi ko nadidinig. Anyway, loud and clear ka dito. But to quickly explain bakit may mga nadidinig tayo na about hot water and yung warm water and cold water. Magkaiba kasi yung effect ng warm water sa cold water when it comes inside your body. The rule kasi talaga sa katawan natin, basically what happens, kapag uminom ka naman ng cold water, papasok yan sa katawan mo and then eventually kailangan i-regulate yan ng body mo para pumasok into your body temperature din. So kumbaga, kung malamig yan, pag ininom mo malamig na malamig, mag-exert ng effort yung katawan mo, yung energy ng katawan mo para mag-normalize yan, maging regular body temperature. So kapag uminom ka ng warm water, ang ginagawa niyan, nagkakaroon niya, nag-expend yung body mo ng energy. So yung minsan yung mga ibang tao, iniisip nila dahil nag-expend ng energy yung body mo, baka makatulong to sa weight loss. Actually, very minimal to none, no? Kasi ang tawag dito yung thermogenesis natin, no? It slightly increases your metabolism, but it does not affect your weight loss, no? But yung feeling natin na bloated tayo, no, kapag uminom tayo ng cold water, lalo na pag bigla tayong uminom, tapos hindi pa ready yung katawan natin, dahil malamig siya, mag-i-stay siya saglit, no, tapos bumabagal yung digestion natin. Ooh. Kasi tandaan, no, yung kapag ka malamig, nag-constrict yung mga vessels natin,
kapag mainit, nag-relax yan, mas nag-i-improve yung circulation. So kaya kapag mas mainit yung tubig, no, mainit-init yung tubig na iniinom natin, it improves the digestion, not the metabolism, the digestion, kasi increase din yung blood flow. So usually sa umaga, sinasuggest natin na inom ka muna ng maligamgam na tubig, wag naman sobrang init, baka mapasok ka. So medyo maligamgam na tubig para mag-increase yung blood circulation mo, mag-increase yung digestion mo, para mas maganda yung kondisyon ng katawan. Kasi pag cold water kagad yung ininom natin, may temporary bloating. But eventually naman mawawala yung bloating na yan kasi mag-normalize yung temperature ng water na ininom mo, yung malamig, medyo kumbaga bababa sa regular temperature natin. Mag-a-adjust yan. Pero initially, mag-expand ng konti yung tiyan mo to accommodate the volume and adjust the temperature of the water. So that's the explanation for that. So mas advantageous ang uminom ka ng maligamgam na tubig. Uminom ng maligamgam na tubig. Mas advantageous yun. Oh. Yes. Kasi even kaya pansinin niyo sa mga ibang Asian counterparts natin, they drink tea talaga, no? Warm tea bago kumain. Kasi pag umiinom ka ng warm bago kumain, of course, yun nga, nag-improve yung circulation mo, nag-help siya sa digestion ng mga small foods, not the bigger foods, yung mga maliliit na kikain natin. It helps in the digestion. Plus, mas maganda yung function niya, mas suabe, mas smooth. Kapag cold kasi medyo may temporary bloating ng konti. Pero pag mainit naman kasi, yun nga, kailangan mo na medyo lamig para ma-refresh yung katawan naman natin. Okay. Sa umaga yon. What about sa hapon? What sa is the best? Sa hapon, ganun din naman, no? So talagang generally, kapag kumakain ka, mas better na medyo warm water ka muna to help in your digestion. Okay. So, may basis. Hindi kwento ng kapitbahay lang yung pag-inom ng tamang pag-inom ng tubig. Ang nire-recommenda nila sa amin. May basis naman siya medically. Oo. Sir Brian, ang nire-recommenda ho sa akin nung kapitbahay din namin. Doktor naman yung kapitbahay namin. Sabi niya, actually, kung kaya mong 4 na baso ng tubig sa umaga, wag mo lang tuloy-tuloy, dahil baka malunod ka naman. Uminom ka para mas mabilis yung yung pag-discharge ng mga toxin sa katawan mo. Tama ba 'yon? Yes, dapat umiinom ka rin talaga ng tubig kasi you have to remove the toxin in your body. Your water kasi replaces yung mga kailangan mo na hydration, no? Tapos of course, natural process of your body. When you drink water, you dispose of yung mga toxins na nag-accumulate sa katawan natin. So sa gabi, di ba, remember na pag-uusapan natin, pag maganda yung tulog, your body releases the toxin and that toxin should be flushed out. Hindi naman yan basta lang lalabas lalabas yan naturally, pero mas better you help na i-flush it out by drinking water. Oo, yun lang. Pagka medyo marami kang nainom na tubig, iihi ka ng iihi. Pero actually, pangpalinis nga po yun ng pantog mo, di ba? Pampaninis correct, ng correct. mo. Wag lang sobrang dami kasi minsan nahihirapan yung katawan natin pag sobrang daming tubig. Of course, dahan-dahan. No? Yung sinasabi naman na 8 glasses of water, of course, hindi isang inuman yun. No? Maghapon yun. No? Talagang kailangan ita-timing mo din. Kasi otherwise, mahirapan din yung body mo. Pag sobrang daming tubig din naman na pinasok mo sa katawan mo, your body will not respond properly then. It can cause harm. Ay, sabi ng iba, arte nyo hindi kayo makainom ng 4 na basong tubig, pero pag alak o bira, kahit magdamagan, umiinom, di ba? Di ba? Case yun, Kong. Case. Hindi na makainom ng 1 basong tubig, pero 12 case kaya niya. Ayan, okay. So, ganun ho ka-importante na umiinom ho tayo ng tubig para nga po ma-detoxify ho tayo. Ayan, okay. Okay. Kasi hindi lang sapat pala na PDC, o yung plasmacetoid dendritic cell. Tama ba yung pronunciation ko, Sir Brian? Yeah. Para sa pagtataboy. Ano naman ang tinataboy ng PDC? Anong toxin yun? Okay. Ang PDC kasi, ang plasmacytoid dendritic cell, which is activated by Ultabio, ang role sa katawan niyan, in our immune system, umiikot yan to check sa body mo alin dito yung mga kalaban natin, or meaning mga infections, bacterial cells natin, na mga kalaban ng katawan natin. So kapag umiikot si PDC sa katawan natin, dinidetect niya sino yung kalaban,
Tapos magbibigay siya ng signal for your natural killer cells, helper T cells, yung mga T cells and B cells natin to attack that kalaban. Pag na-attack yung kalaban, yung mga masamang bacteria, mga virus or microorganisms sa katawan mo, yan yung ika-capture niya, then i-discard niya. So yung mga kalaban sa katawan mo, yan yung kasama sa mga dinidiscard ni PDC. Paano dinidiscard? Yun nga, yun yung iniihi mo. Papasok siya sa ano 'di ba? Ang body naman natin, pag nakuha mo 'yan, lahat ng mga wastes in your blood, it goes through your kidney, liver, no, para doon i-discard. Yeah. So it still goes to the natural excretion process of your body. Okay. Anyway, eating usually. Oo. Ito pa. Yun daw umiinom ng hindi lang naman postbiotic, probiotic at saka mga prebiotic, Bakit daw utot ng utot? Yeah, it's because ang nangyayari diyan, lumalaban kasi siya. So nagkakaroon ng better digestion ka. So dahil better yung digestion mo, of course, merong laban ng good and bad na microorganisms in your body. So once that happens, it also produces gas. No, dahil kumbaga nagbabalanse siya. There are some mechanisms happening in your body. Mas nagiging better din yung gas, yung health ng gastro mo. Of your stomach. So kaya nagpo-produce siya ng gas. Kaya inilalabas mo. Hindi. Pero healthy naman yan. Hindi, tsaka mas maganda nga inilabas eh. Ano gusto nyo, i-retain? Yes, yes. Correct. Mas better. Mas iba ang ginhawa pag nailabas mo yan. Hindi lang yun. At saka mas mabuti pang doon lumabas kaysa naman lumabas sa bibig mo. Di ba? Correct. Ang sama naman nun. Sabi, bakit ang hiniyang mo amoy utot? Masama naman yun. Diba? Hindi baling doon na lang. Oh. At saka may mga doon na lang, normal naman yun. At saka may mga pag-aaral pala. Pwede mong itanggi yun. Pwede mong itanggi. Turo mo sa katabi mo. Oy, pero yung katabi ko. Hindi, pero may mga pag-aaral sinasabi, di ba? Nakakatulong din daw yung naamoy mong utot para lumakas yung mitochondria ng iyong cell, yung powerhouse ng cell mo. Anyway, walang clinical trial yata yun. Sabi ni Kises, tama na yung usapang utot. At may mga sige. Mami mo nag-breakfast. Ayan, okay. Anyway, maraming salamat Sir Brian. Thank you, yung mga taga-Boyongbong, yun yung reklamo pa rin baka po pwedeng i-address na rin natin. Opo, ang bilis ang bilis maubos kahit dito sa Metro Manila. Ganun ba? Yun yung nagiging complete nila. Kahit within the branches na uubusan. But we're still working on it. Hopefully mag-improve na talaga yung availability natin. But online, it's always available sa Lazada. Sige. Okay. Maraming salamat, Sir Brian. Magandang umaga po. Thank you. Si Brian Posadas po ay mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang nakakausap po natin yung mga eksperto para naitutuwid ho natin yung mga myth at saka yung mga maling paniniwala. Pero tama yun. Uminom ho tayo ng tubig, maligam-gam pagkagising. Maganda umaga, Pilipinas! Di bali ng maihi, basta malakas ang iyong, malakas ang iyong kidney. Di ba? Mas okay na yun. Doon ho sa, okay. Nasa may gate ng Pag-asa. Dalawa kasi yung gate doon, although isang Agaham Road lang naman yan pero nasa may gate ng Pag-asa ang ating stickering promo. Nag-iintay na doon si Sherwin. Nag-iintay na bibigyan ng premyo. Mahiwagang tunog! Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 13,000 pesos. Ayan. Actually, ang item na yan, kilalang-kilala ni Sir Brian Posadas. Huwag ka na sumali, Sir Brian. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, anti-space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Ngayon, doon sa mga sasagot online, kinakailangan po may sharer's badge bago po kayo magpadala ng inyong sagot online. At muli, ang ating paalala, pagkagagamit po nitong item na ito, kinakailangang maglinis ka muna ng kamay mo. Magdidisinfect ka muna gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, di ba? Para bago ka magbihis, di ba? Bago ka magpalit ng damit, gumagamit ka muna ng Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, batiin natin yung mga kaibigan natin dyan sa Nika,
Sabi ng isang kaibigan ko sa Nika, pambira ka, oo. Ba't mo naman ikinuwento yung rancho dyan sa likod ng, SSS sa Quezon City? Sabi ko, bakit? Ayun, nabulabog. Wala na tuloy nagre-report doon pagka ganitong magpa-Friday. Wala na yung bubusina ng tarajing put-put. Ala na daw bigayan ng tara doon. Kaya lumipat na. Anyway, madali namang matunton yan. So sarado na daw ho yung rancho sa likod ho ng SSS head office sa Quezon City. Yung nirerentahang condo unit doon. Saan kaya sila lumipat? Ay, magandang umaga ho sa mga taga DB Mart. Importasyon ng sibuyas maaaring maibaba sa mataas na produksyon. Ayon po naman ito sa DA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich Bal. Kuya Angel, inihayag ngayon ng Department of Agriculture na pinag-aaralan na ang posibilidad na limitahan ng pag-aangkat ng sibuyas. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson, Assistant Secretary Arnel Dimesa, ito'y kasunod ng mataas na produksyon ng lokal na sibuyas nitong mga nakalipas na buwan na. Sabi ni Dimesa, kukonsultay nila ang Bureau of Plant and Industry para makita ang aktual na inventory sa supply ng sibuyas ngayong Mayo. Batay sa record na nilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, umangat sa 28.58% ang onion production sa unang quarter ng 2024 na katumbas ng mahigit 8 bilyong piso. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang mangyayaring pag-aangkat hanggang buwan ng Mayo at maaaring pa itong palawig din hanggang buwan ng Hulyo, depende sa dami ng lokal na produksyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mal. Samantala, lalaking may bit-bit na 800,000 halaga ng marijuana, arestado naman sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Maipunta ka ko yung Angel, natin pug nang pinagsanib na persa ng Caloocan Police at Intelligence Unit ng isang lalaki na may dalang halos 7 kilo ng pinatuyod daw ng marijuana na nagkakalaga ng 840,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Robert Lacuesta, isang confidential agent yung nagtibrimono sa kanila kaugnay sa isang illegal na transaksyon sa Phase 10 sa Barangay 176 sa Caloocan City. Isang Mark Soren Asibido ang inabutan sa lugar, bit-bit ang isang black bag at eco bag na nakapanood dito yung dahon ng marijuana. May sinagawang follow-up operation ng Caloocan Police sa taong inunguso ng suspect na nasa likod ng pag-supply ng illegal na droga. Hindi na nakapalagpa ang suspect ng paikutan at pusasan kung saan ay narap sa kasong paglabag sa Section 11 o Article 11 of Republic Act 9165. Wala pa rin sa Caloocan ng Conference Ares 123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Professor Andy Pereira, sir, magandang umaga po sa inyo, ha? At sa lahat ng ating masuki, Ma'am Naida Angping ng Maynila, good morning. Oy, baka ho sa wala pa ho kayo napipiling pangregalo sa inyong mga nanay ngayong Valentine's Mother's Day sa linggo, ha. Padalan nun sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan ng nanay ng mga taga Quezon. Itinanim ho yan sa ilalim ng mga nyugan. Ayan, ha. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, para meron pong ibang pagkakakitaan yung pong mga magniniyog at saka mga magsasaka. Eventually, nung nakapagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, ipinosos po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o di kaya yung 10 variant, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Alam ba ninyo na yung mga raw materials na ginamit yan galing din ho sa ani ng mga magsasaka. Kaya yan 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang pakiusap niya, tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dingdong Dantes, itinatanggi yung chismis na meron siyang nabuntis na isang batang aktres. Detalye mo lang kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Ngayon lamang nagsalita si Dingdong Dantes tungkol sa matagal ng intrigang nabuntis daw nito ang dating co-actor niya sa soap na ginawa niya noon na si Lindsay De Vera. Tumigil na kasi sa pag-aartista itong si Lindsay kaya lalong lumakas ang chismis na buntis nga raw ito courtesy of Dingdong Dantes. Pero mismo si Lindsay nagsalita na rin noon na hindi totoo ang naturang balita at hindi raw siya nagkaroon ng anak. Kahapon pagkatapos ni-renew ni Dingdong ang kontrata niya sa GMA7, nagsalita na ito sa Fast Talk with Boy Abunda para klaruhin ang naturang issue. Nung una ay pinagtatawanan lamang daw nila ito ni Marian Rivera pero nabuhay na naman ngayon itong issue na sinasabing magpa 5 years old na raw ang batang di umano'y anak ng kapuso actor kay Lindsay De Vera. Sabi ni Dingdong, kailangan na raw niyang magsalita at nilinaw na niya ito para na rin daw sa katahimikan ng lahat lalo na ang mga mahal niya sa buhay. Wala pa namang sinasabi ang aktor na magsasampa siya ng demanda laban sa mga nagkalat ng ganitong chismis kahit sinasabi ng ibang mga fans na dapat ay sampulan na ni Dingdong itong mga nagkakalat na mga malisyosong balitang ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ipatutupad na sa lahat ng paliparan sa buong bansa ang e-travel system para sa mga pasaherong palabas o dili kay papasok ng Pilipinas. Sa ilalim ng pinasimple at Unified Digital Data Collection Platform, bibigyan ng QR code ang bawat pasahero na magsisilbing travel clearance. Ipipresenta ang QR code na ito pati na ang passport sa Customs at Immigration Officer sa arrival o bago ang departure. Sa ilalim ng e-travel system, kailangan sagutin ng mga pasahero ang sa Customs Baggage Declaration Form, diyan din ang Electronic Currencies Form na makikita sa e-travel website sa loob ng 72 oras bago ang kanyang pagbiyahe. Ayan ha. Actually, hindi na bago itong QR code para po sa immigration. Ang nadagdag na lamang ay ang sa Bureau of Customs. Ayan ha. Magandang umaga po sa mga taga Bureau of Customs. Mabuti bang mga taga Bureau of Customs nakakakota, ano ha? Oo nga, tagal na nagsara ang ano ha. Matagal nang nagtapos yung filing ng ITR. Bakit wala pa tayong masyadong report? Ano ha? Noong panahon ni Lilia Guillermo, 6 months lang ito, tsugi agad. Kasi daw hindi nakakagol. Ngayon mukhang isa't kalahating taon na hindi nakakagol ang BIR, hindi pa rin nagkakaroon ng tsugian. Pero ang kinakabahan, yung mga kolektor, tsaka yung mga revenue officer sa mga probinsya, malamang may balasahan na naman daw. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, maghihigpit naman ang Department of Foreign Affairs sa pag-issue ng visa para sa mga Chinese national simula ngayong linggo. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Gary Domingo, sa gitna ito ng dumaraming kaduda-dudang application sa kanilang embahada at ang konsulado ng China. Pero nilinaw ni Domingo na wala itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea o national security. Makatutulong pa nga niya ito sa mga Chinese national na madalas nabibiktima ng illegal na pogo. Umabot na sa 2.9 million na mga botanteng nagparehistro sa COMELEC para makaboto sa 2025 midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, nasa 1.6 hanggang 1.7 million dito ay mga first-time voter. Karamihan dito ay mga kabataan. Ikinatuwa ni Chairman Garcia ang pagdagsa ng mga nagpaparehistro kahit hanggang Setyembre pa magtatapos ang voter registration. Nangangahulugan ito ayon kay Garcia na malapit na nilang maabot ang target na 3 million new registered voters para sa 2025 elections. Opo, madami po kombinasyon po sa satellite registration man, sa registration anywhere program man, o kahit po doon sa regular registration po natin, meron nagpapabago ng kanilang surname o family name sapagkat medyo may mga kinasal. O kaya naman po pinapabago yung kanila pong address sapagkat lipat po sila ng address po nila within the same barangay or within the same municipality or city or within the same province. So yan po, tinatanggap din po natin. Pero again, mas nakararami po yung mga first time o mga nagpaparehistro muli at yung po mga nagpapa-reactivate ng ating mga registration. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, sige, parehistro na kayo ha. Swerte nitong mga taga Severo Mabalacat, Severo Bacolod at saka Samira.
Hindi na sila lalayo pa pagka magpaparehistro kayo boboto kasi yung munisipyo nasa loob mismo ng township pa. Ito na po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. Aba, 20,000 pesos lamang ang all-in down payment. 5% ang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ang township na ito, meron pong munisipyo, eskwelahan, simbahan, palengke, at iba pang mga amenities sa loob po mismo ng township na dinevelop ng Westchester Realty. At kung ngayon pa kayo bibili, bukod sa ito'y napakalapit lamang sa Clark International Airport, ito ho ay magbibigay pa ng 342 sa anumang Asian destination na gusto ho ninyong puntahan at tatargetin ng inyong DART. Pwede ho kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand ng libre port 2 kung halimbawa kayo mag-honeymoon. Ayan Kaya ano pang iniintay nyo? Tawag na. Weekend ngayon na. Kung hindi nyo naman madalin yung 342, marami pang mga premyo sa Summer Premiere promo ng Westchester Realty. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:45. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5, isa pang marijuana plantation sa Kalinga. Tukoy na ng PNP. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, magpapatuloy ang malawakang pagsamsam at pagwasak ng marijuana sa Kalinga. Natapos ang una ng pagsira sa higit 800 million pesos na halaga ng ilegal na halaman sa may Tiglayan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, maliban sa dalawang barangay na nakitaan ng malawak na taniman sa may Mount Chamil, ay may natukoy pang marijuana plantation ng otoridad sa ilan pang mga barangay. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na ibinabagsak sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Tagalog ang malaking tipak ng illegal na drogang nanggagaling sa bahaging ito ng Kalinga. Dinepensahan naman ni Fajardo kung bakit walang nahuling suspect sa higit 195,000 square meters na tanim ng unang sinuyod sa tulong ng AFP Northern Luzon Command. Bukod kasi sa kinailangan pa ng air assets ng Philippine Air Force para lamang mapasok ang kabundukan, aminado si Fajardo na natural kung tumubo ang halamang marijuana sa probinsya, kaya nananatiling hamon ng pagsugpo sa produksyon nito. Tiniyak naman ni PDEG Director Police Brigadier General Eliezer Mata na magpapatuloy rin ang paghabol sa nasa likod ng malawak na plantasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, malalaking pangyayari naman sa Metro Manila ngayon. Ihatid sa atin ni Ivan Asyado. Ivan, good morning. Good morning, PM Angel. Narito ang mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Sa Muntinlupa, nagpakalat ng libreng inuming tubig sa ilang mga lugar sa lungsod bilang tugon sa napakainit na panahon. Makikita mga mobile water dispensers na nakaistasyon sa Laguerta PNP, Plaza Central, Soldiers Hills Outpost, Alabang Central Market, Alabang Terminal at Upper Sukat Police Station. Sa Maynila naman, naghahanda na ang lungsod ng Maynila para sa pagsisimula ng La Nina o panahon ng mas maraming pag-ulan at bagyo. Isa sa ginawang hakbang ng Manila DRRMO ay ang pag-install ng Automated Weather Station o AWS na tutulong makakolekta ng weather data para agad na makapagbigay ng weather forecast. Sa Quezon City, in-extend ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang business hours na maging alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito sa kabila ng naunang pinatupad ng modified work schedule na 7 a.m. hanggang 4 p.m. At yan ang mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Ivan Asyado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ivan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rebelina nagtatanong ano daw yung text line natin. Eto, ma'am. 0919-282-6485. Diyan po kayo magpapadala ng inyong sagot ng inyong entry para sa ating mahiwagang tunog. 13,000 ang premyo ngayon. Basta yung item na ginamit na yan, pagka bago nyo gamitin, bukod syempre maliligo ka para malinis ang katawan mo, no ha? Naligo ka gamit ang Shield Bath Soap. Maghugas ka rin ng kamay. Yan, ha? Gamit ka rin ng Shield Bath Soap. Makinig maigi dahil baka
nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, oy, Director Ginger Katabui ng Net25. Malapit lang dyan sa inyo si Sherwin Alparo. Baka gusto mong magpadikit na rin ng sticker ng DZRH. Sherwin, may nahuli ka na? Yes, Angelo, dito sa Pag-asa, pero wala pa tayong Zoom. Yan, dito sa Pag-asa, unang-unang dumating itong taxi na Jessray taxi. Jessray taxi. Tatay pangalan mo? Rafael Ciano. Si Tatay Rafael, lagi ito naka-tune in. Naka-tune in ko palagi. Araw-araw to. At sino paborito mong announcer sa umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones! Sasa ka kanina nung natinig mo yung announcement ni Angelo? Sa may pa ako ng bandang Nubaliches pa ako. Nubaliches, tignan mo. Talaga dumayo. Deezer H sticker. Oo. Deezer H sticker sa kanyang sasakyan. Oo. At syempre, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. At Ayan. bukod dyan, meron ka pa tatay na pampapogi, ha? Meron pa pampapogi. Dahil meron kang Deezer H t-shirt. Eto, suot mo to, ha? Suot mo. Yan, at syempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH po. At may humabol, Angelo, ito bibigyan natin din ng DZRH t-shirt. Tatay, pangalan mo? Antonio po. Si Tatay Antonio, magpapadikit din ng DZRH t-shirt. Narinig ko kaya kay Sir Angelo Parmones. Oo, malapit ako. Lahuli ka, may naka-jackpot na ng 1,000. Bigyan mo, Sherwin. Angelo. Total, binigyan mo na ng t-shirt. Bigyan mo na ng 1,000 si tatay. Bigyan na rin natin ng 1,000 pesos. Bigyan mo na rin. Oo naman. Biruin mo umi-effort, di ba? Oo. Kailangan lahat ng umi-effort. Teka muna, bakit pa pareho sila nakapula? Uniform niya ng mga nagtataxi. Uniform talaga, nakapula sila. Oo. Bigyan mo na rin 1,000. Ayan, oo. Eto, bigyan na rin natin dahil swerteng-swerte. Buena mano, yan. May pang boundary na. Ayan, oo. Na, sir. Salamat. Ayan, okay. Oo. Ibabawas natin yan sa sweldo ni Malu Cabral. Baka akala niya. Oo, tama. Yan naman. Sa mga nais na magpadikit ng DZRH sticker, tumutok lang sa DZRH at baka kayo ang susunod na winner natin sa DZRH Mas Malakas. From ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Sherwin. Yan ang kasabihan na huli man daw at magaling. Nananalo din. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Mahaba ho yung paliwanag doon sa tutok kayo lagi para ho sa pagsali sa Mahiwagang Tunog, ha? Mukhang hindi pa naman yata mapapanalunan eh. 13,000. Naku, marami-rami pong Ultabayo mabibili niyan pagka nagkataon. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado po sa Food and Drug Administration. Ito po ay available sa Lazada o Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo galing po ito sa Teoxysil Ventures o dili kaya sa mga pangunahing butika, Mercury, Amesco, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ano nga bang ginagawa ng Ultabayo? Ito po ay dumaan sa isang clinical trial, yung postbiotic na taglay po ng Ultabayo. At ang ginagawa ho niyan, pinapagana ho yung PDC pagpasok ho sa ating katawan para maitaboy ang mga toxins. Ngayon ho ng pinapaliwanag kanina. Ano, ha? Nakatutulong yan para ma-achieve natin ang magandang tulog para magkaroon tayo ng masiglang bukas sa kinabukasan o sa ating pagkagising. Yan, ha? Magandang umaga sa ating mga suki. 4 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga sa mga taga-Bislig. Okay, paano po? Susunod na po 2x2 sa ACS Balita. Magtanim po tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po mula sa journalist at English novelist na si Eric Arthur Blair. Pero ang kanyang pen name ay George Orwell. Ang paalala ho sa atin ni George Orwell, we are living in a world in which nobody is free, in which hardly anybody is secure, in which it is almost impossible to be honest and to remain alive.
Hindi pa naman siguro tayo maaabot sa ganyang punto, ano ha? Kaya pangalagaan po natin ang ating kalayaan. Lalong-lalo na po ang paghahatid ho ng mga angkop at tamang balita. Sa panahon ho na usong-uso ang mga fake news, ano ha? Kinakailangan ho tayo'y masigasig din na dino-double check, nagpa-fact check ho tayo, no? Kaya nga sabi dyan sa mga narratives dyan ho sa West Philippine Sea, ingat ho tayo ha? Dahil kung ano-ano ng mga fake news na lumalaganap ngayon, ha? Paano po? Happy weekend! Sa linggo, magkarinigan po tayo sa isa pang edisyon ng Radyo Henyo. Alas 4 po yan, every Sunday. Kapag hindi pa rin ho nadali ang ating mahiwagang tunog ngayong araw na ito, magbibigay tayo ng malupit na giveaway clue. Happy weekend! Maganda umaga, Pilipinas!